Gwapo mo sa camera. Nagigigil ako. Basta i-video. Nagigigil ako, nanginginig yung laman ko pa. Kayo, sino po kayo? Ako po, si Robert Cor. Okay. Ano po kayo? Ate. Okay, mag-meeting po tayo. Mag-ulan na. Papasok tayo simbahan. Papasukin niyo ba kami? O sige, hindi po yung mapapasok ang mga pare. Okay ba? Okay. Ayan na, narinig siya magpapasok. Hindi pinapapasok ang mga pare. Okay po? Father Rodel San Juan. Yes! Okay po. Wala si Father Rodel San Juan. Buti! Hindi po namin kayo matatanggap. Hindi po namin kayo matatanggap kasi yung person concerned, wala siya rito. Wala kayong pakialam basta sasabihin namin ang pakay namin. Apo! Nakontrol kaya wala siya. Dapat po, di ba ho, kayong mga pari lang ang pag-uusap kasama mga tao? Kasi kasama kasi parishioners eh. Pari kami kasama tatapos. Kilala mo kayo bago sa simbahan. Simple ka lang kasi bago sa Kagwapo nyo pala. Sa kanila ito. Lapitan pa ang kapo. Ayan. Ayan. Nanalo ka na ang ganda mo. Tinakpan niya ang mukha niya. Tinakpan niya rin yung mukha niya eh. Nakala ko hindi. Tinakpan niya yung mukha niya eh. Masakit ko gusto yung kumuha ng litna. Amen. Amen. Balik-balik mo tayong katulad. Dapat mag-away-away. Hindi kita isang away. Sabi ko, amen. Dapat alamin natin ang mga salita. Ano yung Magdasal po muna tayo. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagsusumamo na inihiling ang iyong tulong upang magkakapagbigay ng kalutasan ang problema ang aming inaharap. Patubayin mo po at bigyang liwanag ang bawat isa, nanawa ang pagkakaisa, ang pagpapatawaran, ang pag-uunawaan ay siya mamuno sa aming puso. Panginoon, niling namin nanawa sa gawaing ito na aming pag-ipag-usap, ang lahat ng mga grupo sa parokyang ito ay magsimula ng pagkakaintindihan at pagpapaumanhinan at pagpapatawaran. Ikaw ang Panginoon na nakakaalam kung ano nasa aming puso. Hinihiling namin, Panginoon, na ipadama mo sa amin ang iyong pagmamahal upang ang pagmamahal ang mamuna sa amin. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo. Ngayon ay mabasahin niyo po ang mga ilang bahagi Video po siya. naman sa tapong ito. Pwede siya nakarecord. Ang dahilan kung bakit kami narito mga pari upang kausapin lahat ng mga parokyano sa ating parish. Yung mga parokyano na nahati dahil sa problemang ito.
upang ipaliwanag ang mga sulat ng Vatican kay Father Rodel. Ikalawa, upang ipaliwanag ang ilang batas ng simbahan kung nararapat. At ikatlo, upang bigyang linaw ang pagtahak na dinaranas ng parokya at ang pamaraan ng pagtugon dito. Una, ang pagtahak. Ang ikalawang suspensyon ng faculty na to celebrate sacraments na ipinataw kay Father Rodel ay kanyang natanggap noong November 2013. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang pagdiriwang ng mga sakramento. Ang pagpapadala kay Father Raymond sa Barreto sa Columban Chapel ay upang tumugon sa pangangailangang espiritual ng mga parokyano. Kung kaya't ang mga Katoliko ay inaasahan na tumanggap ng sakramento sa pamamagitan ng pari na hindi suspendido ng ating simbahan, ng ating obispo. At ikatlo ay ang patuloy na pagdiriwang ni Padre Rodel ng mga sakramento sa kabila ng kanyang pagkakasuspinde. Ang pagkabahala, ikaapat, naming mga kaparian sa patuloy na pagdiriwang ni Padre Rodel ng mga sakramento. Kung kaya nga't kaming mga pari ay gumawa ng mga sulat, open letter, na upang ang sakramento ay tanggapin lamang ng mga parokyano sa mga pari na bona fide o hindi suspendido. Natatanggap lang ang mga Katoliko ng sakramento sa mga pari na bona fide. Na ang patuloy na pagtanggap ng sakramento mula kay Padre Rodel ay nangangahulugan na halos ng pagtiwalag o pagtalikod sa inang simbahan na mga tumatanggap nito at maaari magbigay daan sa pag-usbong na isang sekta na kulang sa na hiwalay o tiwalag sa inang simbahan. Kung kaya't ito ay katulad ng isang appliance na hindi nakasaksak sa kuryente o hindi nakasaksak, wala itong function. Ang pagtanggap na sakramento ng mga ordinaryong parokyano sa Immaculate Conception Church dahil alam nila na ito naman ay Katolikong simbahan. Ang lalong apektado dito ay ang mga nasanay na magsimba dito, lalo tigit ang mga mahihirap na kinakailangang gumastos ng kanilang pamasahe at pumunta sa Katolikong simbahan kung saan ay naroon ang pari na hindi suspendido. Ang mga sulat ng Roma ay tunay at hindi gawa-gawa lamang. Yan ay mapapatunayan sa selyo o sa tunay na sulat na makikita natin doon. Ang lahat ng sulat ay dumaraan sa nunciature. Nunciature ang nagpapadala naman ito sa mga kinauukulan. Kung kaya nga ang Vatican ang hindi nagpapadala diretso sa mga kinauukulan. At ang nakailang sulat na din ang Congregation for the Clergy ng Vatican kay Father Rodel. At ang buod ng sulat kay Father Rodel ay ito, noong December 2014. At ito po ay tunay. Una, na lisanin na niya ang parokyang ito upang ito ay mabigyan na ng paring Katoliko na tunay na magdiriwang ng sakramento. Ikalawa, na si Father Rodel ay huwag nang gagawa na anumang bagay na maglalagay sa kanya sa isang napakahirap na kalagayan. At ikatlo, na siya ay makipagkasundo na sa authority ng simbahan. Ang mga ginagawa ko bilang administrator ay ito, na ipinuntahan na si Padre Rodel upang ipaliwanag ang sulat, na pinulong ko ang mga kaparian upang gumawa ng sulat, open letter, sa mga pangyayaring nagbubunsod ng ilang action na kung saan ang sulat ay mayroong compassion kay Padre Rodel na sumunod na sana siya sa ating inang simbahan. Ikatlo, ang pagsulat kay Padre Rodel na umalis na sa parokya ayon sa sinasabi sa kanya ng Roma. At ito ay nasaad sa June 18 na sulat na tinanggap niya. Ang pagpupulong ngayon ay resulta ng ipinapadalang sulat ng Roma. Kung kaya matutulungan natin si Father Rodel kung siya ay susunod sa iniaatas ng Roma para sa kanya. At ikalawa, matutulungan din ang mga parokyano dito
sa Immaculate Conception Parish na manatili sila na nakakabit sa inang simbahan at hindi sila nagtatayo ng kanilang sariling simbahan. Akin pong babasahin ang letter para sa mga parokyano na aming ginawa kanina. Babasahin ko po. Diocese ng Iba, Bishop's House, Iba, Subic, Zambales. Hulyo 14, 2015. Kami, ang kaparian ng Diocese ng Iba, ay nagpapahayag na aming pagmamalasakit at pakikiisa sa aming kapatid na si Father Rodelio San Juan sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Lubos ang aming kagustuhan na magamit ang lahat ng paraang kanonikal na magbibigay daan sa pagkakasundo at mapayapang solusyon sa problema. Nagkakaisa kami na nais naming masagip ang pagkapari na aming kapatid. Sa makatuwid, ipinagdarasal namin at inihiling kay Father Rodelio na magpakita ng kababaang loob at sumunod sa mga panuntunan ng Roma na, una, lisanin ang parokya. Ikalawa, puminto sa pagdiriwang ng mga sakramento. At ikatlo, makipag-ayos sa mga pinuno ng simbahan upang maiwasan ang kanyang pagkakaalis sa pagkapari. Sa mga mananampalataya ng parokya ng Immaculada Concepcion, inihiling namin na patuloy ninyo ipagdasal si Father Rodel at ikayatin siya na magpasa ilalim sa simbahan. Mahal na Birheng Maria, ang Immaculada Concepcion, ipanalangin mo kaming lahat na iyong anak na si Jesus. Amen. Ito po ay nilagdaan ng mga pari kanina sa aming meeting. Magandang hapon po sa inyo. Ayan yung gabi. Para sa kape niyo po. Traditional po, report ka sa radyo. Yes po. So, nandiyan po yung nilalaman. Big Was po. Big Was. Nandiyan po nilalaman ng aming kitawang si Mr. Paul. Sino sila, sir? Ito ang administrator ng Dani Price. Tawag ka daw. Tawag ka pero. BRESD. Sige po. Sige po. Bigyan niya salamat. Kayo, Ikaw, Mr. Bert. Paul. Batang disobedience, discharge authority. Disobedient daw. Pero paano ba yung pagnanakaw na ginawa? Okay mga kaibigan, magandang umaga po. Sa araw ng Biyernes, ngayon po ay ito po yung araw ng serbisyo publiko. Bagamat mayroon pa rin kaming konting komentaryo para sa mga nabibigyan na po namin ng katarungan
at yung mga naaapi sa ating nasasakupan na lalawigan. Magandang umaga po. Ako po si Tommy Abili po ay bumabati po sa inyo ng magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay sa buong bansa, magiging sa taga-ibang dako katulad ng Saudi Arabia, Pakistan, katulad ngayon ay may nagpapabati na po. At sa iba't ibang bansa, magandang umaga dito naman sa Pilipinas, partikular na po dito sa Sambales, na imbag na bigat na kayo amin na po. At sa mga ating mga kababayang Sambalinyo, maganda yalo kayo mo kaganawan, mga kuyat mga ate, at maayong buntag sa mga naminaw na nanaw ng mga Bisaya diri sa tibok Luzon. At mayapa baki kayo nga naman sa mga kapangpangan at maupay na aga sa mga waray, mayong aga sa inyong tanan sa mga Ilonggot, Ilongga. Makakasama po ninyo ako hanggang alas 11 po ng umaga. Tommy Abili po, kasama po natin ang ating mga bisita ngayon. At dito po ninyo masasaksihan ang lahat ng kaganapan sa ating lalawigan. Magandang umaga! Ako po, si Tommy Abili. At ipapakilala ko po kagad sa inyo ang isa ko sa aking bisita na si Father. Sige na po. Ito po yung camera mo, sir. Magandang umaga po sa lahat po ng mga tagapakinig sa araw po ito, sa istasyon po ito ni Tommy. At nagpapasalamat po kami sa istasyon ng Bigwas sapagkat binigyan kami ng pagkakataon para kami po ay makapagbigay linaw, magbigay ng paliwanag sa mga pangyayari tungkol sa kaganapan po sa simbahan po ng Immaculada Concepcion. Ako po ang iyong iabang lingkod, ang pura paroko po ng Immaculada Concepcion ng Barreto, Olongapo City. Magandang umaga po sa inyo. Okay, si President naman ng ano pa tawag niyan po? President ng Paris Pastoral Paris Council Pastoral. po. Sige. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Mr. Bigwas. Ako po si Robert Cole ng Immaculada Concepcion, Barrio Barreto, ang Paris Pastoral Council Coordinator po. Okay po. Yan po mga kaibigan ang makakasama po natin ngayon. Bagamat yung mga taga-SSS ay sa susunod na linggo na lamang po yung nag-aabang po ng mga serbisyo publiko ng mga taga-SSS sa sunod na linggo na lamang po kasi talagang importante po ating tatalakay ngayon dahil po sa makaganapan po dyan sa Barreto kung saan nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan ang sahanay ng ating kaparian dyan sa chapel po ng Barreto. Yan mo po mga kaibigan, babatiin ko muna bago po tayo mag-umpisa ay sabi nga nila sa pagtatapos ng Ramadan, nagpapabati po. Sabi nga rito, Sir, pakibati naman po ang EID Mubarak. Lahat ng Muslims, pati na po ang Tropical Bay, ay lalo na po kay magandang Lailin Bilarde, nanonood po siya ngayon. Good morning po sa inyong lahat at sa mga taga Palawan Pawn Shop ay Kwartagram Bayan at Kwartagram Padala ay nanonood din sila ngayon. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon ay dadako po tayo dito po sa ating pagtatalakay ngayon. Bibigyan po natin ng kasi kung matatandaan po ninyo mga kaibigan, dito po sa Olongapo, nung dumating po ako rito, nagugulat po ako bakit mayroon pong isa pong simbahan na talagang maraming nagpoprotekta, tapos mayroon ding na bumabatikos. Sabi ko, pag nagkakaganito ito, kaya mas ninalis ko pong arukin ang lahat at para malaman ang katotohanan hinggil po sa tinatawag nating sa estado ng relihiyon. Kasi kung matatandaan po natin, iba ang estado ng relihiyon, iba po ang estado ng ating pamahalaan. Yan po. Kung sa ating estado rito sa ating bansa, mayroong 4 na haligi, pero hindi po saklaw. Dito po ang usapin ng relihiyon. Katulad ng haligi sa lipunan sa ating estado kung saan ay napapaloob dyan ang una, executive, sunod, legislative, sunod, judiciary, ang pang-4 po ang media. Yan po ang yan ang mga haligi ng ating lipunan. Bagamat ang religion ay hindi yan saklaw ng ating estado. Kaya ngayon po atin pong alamin ang kaganapan po diyan sa ang unang-una ko pong tatanungin muna ngayon ay ang presidente nila kung bakit mayroong minsan napapadaan kami bakit mayroong
placard na nailagay sa harapan ng kanilang simbahan. Sir, good morning. Magandang umaga po muli. Ang amin po mga pangyayari sa aming parokya noong November 2014 po Opo. ay nagpakita lang po kami at naglabas ng mga saloobin. Ipinaskil po namin sa labas ng simbahan para malaman po ng mga nagsisimba at mga namamampalataya sa amin yung aming saloobin laban sa obispo. Yung obispong yun ay si Bishop Florentino Labarias na sinuspindi niya po ang aming kura paroko nang wala pong due process. At saka po may mabigat na kadahilanan kung bakit namin siya pinagtatanggol. At isa pa, ang gusto po namin ay malaman ang katotohanan kung bakit mas kinakampihan po na niya yung aming dating sekretarya na kinasuhan po namin ng qualified theft. At saka po nagdemanda naman siya sa amin sa labor. Ito pong sekretaryang to ay si Miss Shena Silviderio po na aming pong investigasyon kaya siya ho nasuspinde and then saka ho namin siya tinerminate kasi meron po kaming nakita talagang ebidensya at saka po na siya ang kumuha at nagpalit po nung yung aming pong hard disk ng aming computer ay naging blanco na. At mula po ng mga taon pa ng mga iris freeze, nawala po lahat ang mga financial record at saka mga record po lahat ng aming computer. Kaya po kami nagtataka, imbes na yung aming kura paroko ang kampihan o anuhan ng aming obispo, bakit po pinagpipilitan niyang ibalik yung aming sekretarya na may demanda? At kung hindi naman daw ibabalik within 5 days nung first admonition, ay si Father Rodel ang kanyang tag dito i-suspend. Okay mga kaibigan, atin naman pong kunin ngayon ang panig naman ni Father, ni Reverend Rodel San Juan hinggil dito. Kasi tika mo na, bakit nakikialam ang mga obispo sa pamamalakad sa isang simbahan? Ang alam ko lang kasi, ang pagkakaalam ko dyan, ay dapat ang kanyang imomonitor yung kalagayan at pamamalakad ng isang pare. Pero yung mechanic sa loob ng tawag ba niyan, kura paroko, ay dapat talagang hindi na siya dapat makialam, lalo na po sa mga empleyado. Sa tingin po kaya natin dito, mayroon po kaya dapat tayong malalaman o matuklasan na hindi lamang po sa hanay ng ating pamahalaan mayroong katiwalian, pati pa ba sa hanay ng simbahan? Reverend Rodel San Juan. Good morning, sir. Good morning po sa lahat po ng nanonood sa araw pong ito. Una po, nais ko lamang pong pagbigay alam sa kanilang lahat bilang isa pong pari ng Simbahang Katoliko. Ang aking pong pagpunta po rito ay una po ay ang aking pong pagmamahal, ang pagmamalasakit po sa Simbahang pong Katoliko. Ako po ay naninilbihan bilang isang pari at may takot po ako sa Diyos. Kaya po, ako po ay para lamang sa katarungan at para lang sa katotohanan sa mga tao pong pinagkatiwala sa akin at pinaglilingkuran ko pong simbahan. Kaya po, Tony, ako naririto dahil po nung ako po ay nag-day off, ay meron pong isang malaking naging iskandalo sa nangyari nung nakaraang Martes, nung Hunyo 14, na kung saan alas 3 ng hapon, ay meron pong dumating na isang bus ng Kulumban bus na maraming mga pare. Nandun po at kasama po ang barangay at ang mga tao. Ito raw po ay isang uri ng dialogo na kung saan ay makikipag-usap sa amin. Pero hindi po masasabing ito po ay isang dialogo. Kung ito po ay isang dialogo, Tommy, dapat po, mayroon po kami tinatawag na proper way of communication o kaya proper way of dialogue. Bakit po kinakailangan po na damihan pa at magdala pa ng kung sino-sino at kung saan-saang lugar pa? Pwede naman po namin mapag-usapan ng formalito, ng representative ng simbahan at ng pamunuan po ng simbahan ng Immaculada at ang inyo pong abang lingkod. Ang ipinagtataka po namin dito ay para pong naging ambush ang pangyayari. At ang nakakasakit po rito at ako po'y nasasaktan sa nangyari dahil po yung ating pananampalataya bilang mga Kristiyano na aapektuhan po
ang kanilang pananampalataya at pananaw sa ating simbahan kung ganito po ang pamamaraan ng isa pong ng mga pare sa isa pong tinatawag nilang dialogo. Tama. Kaya po nagkaroon po ng isang malaking tensyon at ito po ay nakuhanan po namin at nakikita po niya sa telebisyon kung ano po ang tunay na pangyayari. Kaya po, ako po, ikinalulungkot ko po ang pangyayari dahil hindi ko po saklaw. Hindi ko po akalain na aking mga kaibigang pare, mga kapatid na pare, na imbis na sana ay mabigyan natin ng lunas ang mga bagay na ito ng usaping pangsimbahan, na isa-isang napakagandang dialogue. Bakit kayo nagbigay ng maraming ng tao? Bakit kinakailangan maraming pare? Kinakailangan pa bang maraming mga tao sa iba't ibang lugar upang sa ganoon ay makita tayo ng mga iba-ibang relihiyon? Kaya po, ako po ay nalulungkot na sabihin sa inyo na humihingi ako ng paumanhin sa pangyayaring ito dahil sa kaganapan pong ito ay nakaapekto po rin po ito sa pananampalataya ng ating mga kababayan, mga Katoliko. Iyon. Ibig sabihin, sir, hanggang ngayon ba ay patuloy silang talagang, kumbaga, pinipwersa na tanggalin ka dyan sa Kura Paroko na yan? Opo. Alam mo, Tommy, nakatanggap po ako ng sulat. Ito po ay naibigay sa isang reporter, kay Dean. Okay. At ito po ay makikita po ninyo yung sa June 14, 2015, Yes. na ito po ay listahan po ng mga pare na kung saan kung ano po ang pinakikiusap nila sa akin sa kabila po ng paninindigan po ng Immaculada Concepcion. I-highlight na nga natin Na yan, tapusin engineer. mo muna ang kaso na hinaharap para malinawan kung ano mga pangyayari. At tulad po ng sinabi ni Brother Robert, ang Oo. PPC President, bakit kinakailangang idaan sa haras, idaan sa ganitong pamimilit, hanggang sa ngayon po kasi ay nagpapatuloy pa rin kami ng komunikasyon ng Roma at wala pa ho pang pinal na binababa. Pero nakakasakit po rito ay sinasabi nilang ala na raw po akong bisa at sinasabi raw po tatanggalin ako sa pagpapari dahil lamang po sa isang pangyayari ng pagnanakaw ng isang sekretary. At yan po ang tanong at hindi pa nasasagot. Hindi po ako aalis sa Immaculada Concepcion hanggang hindi po nasasagot ang katanungan ano po ang meron kay Bishop Labarias at sa dating sekretary na nag-fight na pinail ng qualified theft na pilit niyang pinababalik sa akin. Kapalit po ako kapag hindi ko po sinunod. Ibig sabihin, mayroon pong kinakampihan sa sa ating mga nanonood po ngayon. Lumalabas po nito ngayon na itong bishop ay kinakampihan ang sekretary po ng simbahan sa Barreto. Ngayon, nais nilang bigyan ng leksyon o dapat alamin ang bakit nagkaganon ay mas ninais pa ng isang obispo ng anong tawag niyan na reverence, yung diocese. Oo, mas ninais pa ng obispo na kampihan ang sekretary nila sa simbahan kesa kanilang kaparian. Ayon po. At ano po ang una nating talakayin dyan na reverence? Ito yung paglusob nila nitong Opo. nakaraang Ito po. araw. Yung galing sa Iba, Sambales. Ito po yung katunayan po na ibinigay sa akin po ng pare nung wala po ako at tinanggap po ng ating kapatid na presidente ng Paris Pastoral Council. Ang dami po atang pirma niyan. Sino-sino po ba yung pumirma niyan? Marami pong pirma dito pero yung mga pirma po nila para po mga stateside mga Bakit mga pari din po ba ang pumirma niyan, sir? ang mga pare po. Ayun. Okay, sige, basa. Ito po yung panawagan para rin po sa inyong kaalaman. Ito po yung gusto nilang sabihin na pwede naman po namin pag-usapan to mga pari pero dumaan pa ho sa isang hindi magandang pamamaraan. Ito po, Ilang taon na po ba yung laban na yan, sir? 2 taon na po ito na kung talaga po ako ay merong pagkakasala na ginawa po sa lipunan at ginawa pong pagkakasala talaga sa simbahan, ang pinagtataka ko po, ba't hanggang ngayon po ay hindi ako natatanggal doon? Ba't hindi sila makapasok doon? Ba't hanggang ngayon, na walang ground sa akin sabihin ako'y tanggalin sa pagpapari. At ito po ang sulat po nito. Nakikinig po kayo, mga kapatid kong pari. Sana po ay maunawaan ninyo. Ito po ay pagtugon po lamang sa inyo pong pagsugod sa Immaculada Concepcion. Ito po ay ako nagpunta rito sa himpilang ito ng Channel 22 ng Olongapo para kayo ay aking pong bigyan ng pamimintas o ano pa mang klase. Kayo po ay mga kapatid kong pari at nananatili tayo magkakapatid sa orden ng pagpapari. Gusto ko lamang po na tugunan
ang inyo pong ginawa noong nakaraang Martes. Ito po ang sulat niyo sa akin at sa mga Immaculada Concepcion. Hunyo 14, 2015. Kami, ang kaparian ng Diocese ng Iba, ay nagpapahayag ng aming pagmamalasakit at pagkakaisa sa aming kapatid na si Father Rodel San Juan sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Lubos ang aming kagustuhan na magamit ang lahat ng paraang kanonikal na magbibigay daan sa pagkakasundo at mapayapang solusyon sa problema. Nagkakaisa kami na nais naming masagip ang pagkapari ng aming kapatid. Sa makatuwid, ipinagdarasal namin at hinihiling kay Father Rodel na magpakita ng kababaang loob at sumunod sa mga panuntunan ng Roma. Na, una, lisanin ang parokya ng Immaculada Concepcion. Pangalawa, huminto sa pagdiriwang ng mga sakramento. At ikatlo, makipag-ayos sa mga pinuno ng simbahan upang maiwasan ang kanyang pagkakaalis sa pagkapari. Sa pananampalataya ng parokya ng Immaculada Concepcion, hinihiling namin na patuloy niyang ipagdasal si Father Rodel at hikayatin siya na mapasailalim sa simbahan. Mahal na Birheng Maria, ang Immaculada Concepcion, ipanalangin mo kaming lahat sa iyong anak na si Jesus. Amen. Yun po mga kaibigan, ito po'y medyo madamdaming sasagutin naman ni Reverend Rodel San Juan sa aming pagbabalik. At medyo talagang umiinit na kaagad ang ating talakayan hinggil po dyan sa nangyayari ngayon sa Immaculate Concepcion dyan po sa Barito. Reverends, sasagutin po natin bakit kayo ay gustong ipapanalangin pa, idadaan pa sa panalangin para kayo'y bumaba dyan sa simbahan ng parokya ng Immaculate Concepcion. Sagutin mo, sir. Alam mo, Tommy, napakahaba ng istorya, pero gusto ko po na sagutin ito sa pamamagitan po ng mga legal na dokumento. Na kasi po pagka dokumento ng ating pinag-uusapan, talaga po tayo may pinanghahawakan. So sa lahat po ng sasabihin ko sa mga tagapanganood, ay maglalakbay po tayo sa pamamagitan po ng sinasabi ng mga dokumento. Bakit ba pinag-initan ng mga obispo, sir? Ano bang dahilan? Unang-una siguro, Tommy, dahil sa cute ako at ang tawag nila sa akin ay si Pari Koy ng Channel 7. Pero, ganun pa mama, Tommy, iyong sinabi ni Brother Robert, ang PPC President ng Immaculada Concepcion, ito po yun. Nakapokus po sila sa consequence ng aking suspension ni Bishop Labarias, ng dating obispo ng Iba, na ngayon ay arsobispo na ng San Fernando. Nakapokus po sila doon. Ang akusasyon ayon po sa natanggap kong dokumento, ang aking pong dahilan kung bakit ako tinanggat, sinuspindi, at pilit na tinatanggal sa Immaculada Concepcion ay dahil sa disobedience ayon po sa batas ng simbahan. Nandun nga po yung aking libro na tinatawag po namin sa simbahan po na ito, The Code of Canon Law. Yung pong Code of Canon Law, diyan po na nilalaman ang lahat po ng mga batas, alituntunin, disiplina ng simbahan na kung saan amin pong pinagbabatayan bilang aming mga pari. Ngayon po, ang aking pong akusasyon ay hindi raw po ako sumusunod sa obispo. Sabihin ko po, inaamin ko po sa madla na hindi po ako sumunod sa obispo. Ang tanong po rito, hindi po yung consequence ng suspension. Masyado naman po yata tayong nakapokus sa consequence ng suspension. Ang tingnan po natin ngayon, yung pinakaugat ng suspension. Ano tama. po ba talaga ang pangyayari? At sinuspindi ako ng obispo. Ito po, ang pangyayari po ito ay dahil sa kasaysayan ng pagnanakaw na nangyari po sa Immaculada Concepcion na dinidinig na ng korte na ina-file ng Immaculada Concepcion kay Siena Silvederio na dating sekretary ng qualified theft. Nakasalukuyan po mga tagapanood ay meron po kaming hearing sa July 29 ng alas 8 ng umaga, Brand 74. Yung po ay isang pagnanakaw. Bilang isang pari, ako po ay hinirang na isang
alagad ng Diyos upang pangalagaan ang lahat po ng pang-espiritual at mga temporal na, tinatawag po nating temporal good o spiritual good ng simbahan. Lalong-lalo na po ang mga dokumento. Kaya po, bilang isang kura paroko, ayon po sa batas ng simbahan, ako po ay isang administrador, tagapangasiwa at tagaprotekta ng lahat ng mga dokumento ng simbahan sapagkat ito po ay may kinalaman sa sambayanan po ng Immaculada Concepcion. Nung mangyari po ito na magkaroon po ng pagsampa ng demanda kay Siena Silverio noong August 13, 2013, siya naman po ay nagdemanda sa Immaculada Concepcion doon po sa labor. At ngayon po, ang tanong po dito, Tommy, ang isa pong nasasakdal, prime suspect ng pagnanakaw at nagsampa na po ng demanda sa labor, kailangan po ba nating ibalik yung pong nagnakaw? Ay, hindi. Mayroon ng kung baga, hindi pwedeng i-reinstate yun. Kung i-reinstate, kung mayroon na at napatunayan na siya ay nagnakaw. Hindi talaga, ba't mo ibabalik? Delikado. Wala po tayo sa batas na kung saan ay ibabalik mo yung sekretary habang naghihiring kami, magkasama kami sa korte. Oo nga naman. Ngayon po, hindi naman po ako ang nanakawan. Malinaw po sa mga nanonood. Ang ninakawan po ay Immaculada Concepcion. Ang nagdemanda po ay ang mga tao ng Immaculada Concepcion na kumakatawan lamang po ang inyong abang lingkod. Tungkulin ko po ngayon pangalagaan ng hustisya ng Immaculada Concepcion bilang isang kura paroko. Dahil po sa kailangan po natin ng katarungan, kailangan po natin ng katotohanan. At hindi po tayo dapat matakot kapag katotohanan na ang pinag-uusapan. Dahil po kami, nangako po kami sa Diyos na kami po mga pare magpapakatotoo at magsasabi ng katotohanan, lalo na kapag kami naaapi. Ngayon po, bilang kura paroko ng Immaculada Concepcion, ako po ay akin pong ipinagtatanggol ang naapi, ninakawan. Ngunit po sa kabila ng lahat, ay gusto ko pong basahin sa inyong harapan ang isang dokumento na ipinadala sa akin ni Bishop Labarias noong pong October 28, 2013. Nung ipagbigay alam ko po sa kanya na meron ng qualified theft si Siena Silverio sa pagnanakaw ng hard disk ng dokumento ng simbahan mula 1986 hanggang 2013 at mga logbooks at pinansyal ng simbahan na record ay nawawala. At matapos po niyang ipagbigay alam sa kanya na si Siena Silverio ay nagdemanda na rin sa labor. Ito po ang aking pong natanggap ng sorpresa at gabi pa ho ito dinala sa akin alas 9 ng gabi, October 28, 2013, matapos po ang prosesyon pa ng Santo Rosario noong araw na yon. Binigyan po ako ng first admonition. Ito po, ayon sa batas ng simbahan, the Code of Canon Law, ay binibigyan muna ang pari ng babala bago po niya suspindihin. Babasahin ko po, mga tagapanganood, at bahala na po kayo na kayo pong humusga sa unang dokumento na aking isisiwalat sa inyo na patuloy na pinagtatakpan ng maraming pari at hindi ito isinasabi sa badla. Ngunit karapatan po natin sa palatuntunan ito ng bigwas na malaman natin ang katotohanan. Dear Father Rodel, may God the Father and Christ the Lord give you grace and peace. This is with regard to the complaint against illegal suspension and illegal dismissal with claims for salaries and wages and damages which Mrs. Siena Silverio filed with the Labor Relations Office in San Fernando, Pampanga. The second paragraph, ito po ang mas matindi. I admonish you to reinstate Mrs. Silverio to her position as Parish Secretary of the Immaculate Concepcion Parish, Barreto, restoring all her rights and benefits. You are given only 5 days to act on this admonition upon your receipt of this letter. If you fail to comply with this admonition, you will be suspended from the ministry. God bless. Sino nagpumirma niya? Very sincerely yours, Bishop Florentino Labarias, Bishop of Iba. Ano po masasabi po niyo, Tommy, sa aking paunang dokumento na aking po ipinayag sa inyo? Kaya po ako di umaalis
dahil po sa para ka na parehong pinagtaksila ng aking pinaglilingkuran, hindi ko po maatim sa konsensya ko po na ang ipinag-uutos po sa akin ay wag ko na pong pabalikin ko po yung nagnakaw. Pag hindi po ako ang nagbalik, hindi po ako siya ipinabalik, ako po yung ang tatanggalin sa pagpapari at tatanggalin sa kura pagiging aking office. Saan ka po nakakita, Tony? Yung nagnakaw, pinababalik. Yung ninakawan, pinalalayas. Hindi, kanina kasi, Reverence, na habang binabasa mo yung kautusan na yan, ang aking pagkakaalam ay si Judge Bactin ang sumulat sa'yo. Kaya naitanong ko kaagad, dahil yung mga termino na yung pagbabalik ay dapat manggagaling lamang sa National Labor Relations Commission. Ay nagtaka ako, si Bishop pala ang sumulat sa'yo. At kailan ba nagiging miyembro ng NLRC si Bishop? Hindi. mukhang palitan pa ata si Judge Bactin doon. Kasi, di ba? Okay. Kasi, ikaw nga, President, ano ba nangyari nun? Idadagdag ko lang po, hindi po illegal termination o illegal suspension ang inabot ng ating kapatid na si Siena Silverio. Yun po ay dumaan sa due process. Binigyan po namin siya ng pagkakataon magtanggol sa sarili niya doon sa ginawa namin investigasyon, pero hindi po siya dumating. Instead po, dumating ang isang kasulatan ng galing kanyang abogado na hindi siya naniniwala sa aming investigasyon. Kaya po pagkatapos nung kanyang suspension, nakakita po kami ng ebidensya talagang siya naglabas at siya naggano ng aming mga dokumento. Kaya po na-terminate na siya afterwards. Yun lang po talagang, binigyan po namin siya ng pagkakataon ng certain days na makasagot sa aming mga katanungan. At alam niyo po ba kanina habang binabasa ni Reverence yung kautusan na yon, ninanamnam ko ng gusto dahil familiar ko yung mga katagang yon ay nanggagaling sa National Labor Relations Commission. Ay nagtaka ako nung bandang huli, ay si Bishop pala ang sumulat. Ay baka miyembro na siya ng NLRC. Kaya medyo mukhang komplikado po nangyayari. At sa halip, mukhang Bishop, mukhang ano ba talaga ang mayroon doon sa sekretary? Bakit mo kinakampihan? Mayroon po ba talagang dapat ibibisto ang ating sekretary? Kaya pinoprotektahan niyo po. Hindi po ako nakikialam kasi ibang estado po kayo. Nagtatanong lang po ako kung bakit pinoprotektahan mo ng husto yung isang sekretary sa halip na yung iyong ministro o iyong pare ang iyong kakampihan. Dahil alam niyo naman po na ikasisira po yan ng relihiyon. Mukhang naiiba. Mayroon po ba kayong kinatatakutan, Bishop, na may ibubulgar itong sekretary na ito pag hindi mo ito kakampihan? Ito nga, mga kaibigan, pagpatuloy po natin ang pagtatanong kay Reverence Rodel San Juan. Reverence, ito muna, bago ko muna ipagpatuloy, meron pong mensahe dito, may text message po, galing sa 0906, ang dulo po'y 11. Ang sabi po rito, mabuhay ka, Father Rodel. Ikaw lang po ang nararapat dyan sa Immaculate Conception. Ngayon, salamat sa inyong mensahe. At dito naman, okay, sabi niya, dito muna tayo sa kabila ha, kasi yung iba naman, mga pagbati naman ito, ng tungkol gusto nilang pabibigwasan daw yung mga adik diyan. Tika muna, nandito tayo sa paksain ngayon ng ating kapatiran. Okay, good day po Mr. Bigwas. Parang istorya nga ni Parikoy. Ang istorya ni Father, pakisabi po sa kanya na si Boss ang bahala sa kanila. Tumawag ka na lamang po kay Boss Jesus. Ngayon, sige. Sir, ikaw. Ano masasabi mo roon? Ano masasabi mo roon sa mga nag-text? Tumawag ka na lang daw kay Boss Jesus. Maraming supporter ito si Reverence eh. Sir, ang tatanong ko lamang po, hanggang ngayon, ano po ba ang ginagawa ng wala po bang hindi pa rin ba tumigil ang mga obispo? At ito ba'y nakarating na po ba ito sa CBCP ang problemang ito? Bago po ang lahat niyan, mapapansin po ninyo, mga tagapanganood, na hindi ko po sinunod ito. Ayon po sa dikta ng aking konsensya, ay hindi maatim po ng aking pong kalooban na sa harap po ng Diyos
na ako po ay tinalaga bilang pura paroko para manindigan sa katotohanan at para sa katarungan, ay hindi ko po sinunod. Hindi ko po kami magkaaway po na ni Bishop Labarias. Ito po ay para sa kaalaman po ninyo. Hindi po kami magkatunggali. Ang akin pong paggalang ay nasa otoridad ng simbahan. Iginagalang ko po ang otoridad ng simbahan. Ang nagkakaroon lang po ng problema rito, Tommy, ay tungkol sa prinsipyo ng hustisya. Pasensya ka na, nai-Espanyol ko eh. Oo, sige. Mamaya nga, may pababasa ako sa iyo na Espanyol eh. Para doon sa mga nanonood eh. Hindi kami nagkakatalo sa tungkol sa usapin na kami ay magkaaway. Hindi po, napakalaki po ng aking paggalang sa hierarchy ng simbahang Katoliko. Mahal ko po ang simbahan, mahal ko po ang aking mga kapatid na pare. Nagkakaroon lang po kami ng hindi pagkakasundo sa prinsipyo ng paninindigan. Ang akin po kasi, hindi po ako dahil sa ayaw kong sumunod talaga sa authority, kundi hindi ko po kayang sundin ang isang mali na pagtatakpan mo. Tama. Bakit po tayo mga taga-simbahan ay nakikita natin ang gusot ng bakuran ng gobyerno, pero bakit hindi natin nakikita yung gusot na nakikita natin sa bakuran ng simbahan na dapat muna nating linisin? Ito sa akin ay pagtatakip. Pero dapat maging makatotohanan tayo sa harap ng Diyos. Kaya Tony, pag ako'y nagmimisa, lagi kong sinasabi sa Panginoon, Panginoon, ikaw lang ang lakas ko, ikaw lang ang kakampi ko. Lahat ay ako ay tinutuligsa, inuusig, pero sabi nga ni, ang boss ko ay ang walang iba kundi si Lord. At alam naman ng Diyos kung ano po ang katotohanan. Kaya nga po, matapos pong hindi ako sumunod, noong pong November 23, ibinigay ko po sa inyo yung dokumento na 2013, ay ako po ay diniklara na ako po ay suspendido na sa aking pagiging isang pari. Nais ko lamang po liwanagin sa mga tagapanood ng aking akusasyon po sa akin na ito po ay gusto kong bigyan linaw sapagkat ang ating mga simpleng mga mananampalatayang Katoliko ay hindi po nakakaunawa sa aklat ng canon law. Ang mga pari po kasi ay nag-aral po kami ng batas ng simbahan. Kung narinig mo po, Father Mosso, narinig mo ito, ikaw ay sa canon lawyer ka, o ikaw, Father Mayol, canon lawyer ka, alam mo kung ano ang batas. Alam natin. Pero pag pinag-usapan na natin ang katotohanan dito, pati canon law, sumusunod tayo sa pagiging totoo. Ito po ang pangyayari sa naganap sa mga nakaraan. Sinasabi po nila na ako po ay wala ng bisa. Sinasabi po na Immaculada Concepcion ay wala ng bisa. At meron pa ho na sa pamamagitan rin po ng kwento-kwento at maling papapaliwanag na ang Immaculada Concepcion daw po ay hindi na dinadaluyan ng anumang grasya na nagmumula sa Panginoon Diyos. Ang mga nagdarasal daw puro na wala na rin bisa. Kaya tinatanong po sa akin ng iba na nagkatatomi, Father Rodel, yung bang binabasbas mo ng patay, nakakarating ba ng langit? Kasi doon suspendido rin doon yung mga kaluluwa na pumupunta doon. Kaya, iyon po ang siste, iyon po ang kwento na kami raw po ay inaalihan ng masamang espiritu, kami raw po ay kulto, iyon po ang mga naririnig ko. Nais ko lamang po sagutin ito sa batas din po ng simbahan na magkaiba po, katulad ng sinabi ni Tommy kanina, iba ang estado ng meron tayong separation of church and state. Yes. Magkaiba po ang pananaw natin sa batas ng sa tao at sa pananaw natin sa simbahan. Ito po ay malinaw. Ngayon po, ang suspension po sa isang pari ay hindi katulad ng suspension na sinasabi natin na pag nasuspindi si Binay, si Mayor Binay, ganito, ay illegal na o wala ng validity ang kanya dahil po siya ay suspendido na sa kanyang office, Tommy. Yes. Ganyan po, kung iyan po ay aking pagkakaunawa. Pero po sa amin pong kaparian, hindi po pwedeng ihambing yung pong pagkakasuspindi ng isang opisyal ng gobyerno sa isang pong pari. Magkaiba po yun. Magkaiba yan. Ipapaliwanag ko po sa ating pong nanonood ngayon na dalawa po yun. Una po, yung tinatawag po natin sa canon law o sa batas ng simbahan, the power of order and the power of governance. Ngayon, punta muna po tayo doon sa power of order. Ibig sabihin po ng power of order, yan po ay may kinalaman sa pagiging isang ganap kong pari. Nung ako po ay inordinahan,
na sa Roma ng kardinal, ginawad na po sa akin ng simbahan ng may kakayanang ako po ay magmisa o at mag-celebrate ng anumang sakramento. Ito po ay, ngayon po, kung sakali po ako sinuspindi ng obispo, kahit na unjust suspension nga po yun yung tinatawag. At hanggang ngayon po ay kami po ay nakikipanayam sa Roma na ito pong suspension sa akin ay hindi makatarungan at humihingi pa rin po ako ng katarungan sa ginawa sa akin. Dahil po ito, hindi po pwede sabihin na walang valid. Pwede pong valid but illicit. Alam po ninyo mga pari yan, nag-aral naman po tayo ng theology, nag-aral naman po tayo ng canon law, pare-pares naman po tayo nag-aral. Pero wag naman po natin dayain ang ating mga simpleng mamamayan, ang ating mga parishioners na wala naman po alam sa batas. Ano po? Alam po natin, the power of order, ako po ay may bisa sa aking pong pagmimisa dahil po sa orden ng aking pagpapari. Ngayon po, yun po ang tinitira nyo sa akin, yung power of governance. Doon po nyo ako matitira. Pero po yung wag nyo akong questionin kahit po tayo ay magkaroon po ng usapin. At inaanyayahan ko rin po kayo kung sino man po ang canon lawyer ng Pwede sila diocese, pumunta rito. para mabigyan nyo ng panig ang inyong batas. At na ako po ay ang aking pong pag-a-administer ng sakramento, valid but illicit. Magkaiba po yun. Bakit po naman po illicit? Ano pong ibig sabihin ng illicit? Ang illicit po ay meron po akong hindi sinunod. Hindi po ako sumasang-ayon sa isa pong utos. Kaya po illicit. Ano po yung hindi ko po sinunod? Ito po yung sinabi ko, hindi po ako sumunod na pagtakpan ko po ang isang nagnakaw ng sekretary ng dokumento ng simbahan at pabalikin ko po yung pong nasasakdal na. Ngayon po, pinili ko po ang mga tao na pinaglilingkuran ko dahil ayaw ko po silang pagtaksilan. Naging totoo lamang po akong sa harap ng Diyos at sa mga tao. Kung ako man po ay inaakusahan ng simbahang Katoliko dahil sila po ay nagkakaisa sa akin at mga forged documents na pinapadala nila sa Roma o ano paman, ay kayo na ho bahalang humusga. Sino ho ba talaga ang dapat na sundin natin? Mga kapatid, ako po ay hindi perfectong pari, hindi po ako isang anghel katulad ni Nathaniel. Ako po ay may pagkukulang din. Pero ang masasabi ko lang po, gusto ko lang po maging totoo po sa mga tao. Ibig sabihin nito, reverence, yung dinadasalan mong patay, makakatawid pa rin. Makakatawid pa yon. Okay, ito naman, pagbati mo na. Sabi niya, sir, at good morning sa inyong mga bisita dyan, lalo na kay Father. Nanonood po kami ngayon. Dito po, kasama ko po si Ate Fee at ako po si Mavic. Maraming salamat po sa inyong panonood dyan po sa inyong mga tanggapan. Dito naman ay di muna, sige, at ito naman, galing naman po sa hotline. Magbabasa po tayo sa hotline. Good morning po, sir. Pabati po sila Jasper at Jenny na kapatid ko po. Ay pabati po sa kanila. Lahat po kami ngayon ay nanonood sa inyong programa. Ito naman, galing naman po sa ito naman, medyo naaangkop na ito. Okay. Sir Biguas, pwede po bang malaman kung okay na po ba yung baby na napulot sa ilog ng Kalaklan? Hindi po magiging okay po yun kasi patay po yun kasi silang lamang itinapon po sa ilog. Ayun po walang konsensya po. Ay baka mamaya pabibindisyon na lang natin kay Father. May tawid po yung bata, yung nanay ang hindi may tawid sa ilog ng Kalaklan. Sakay na lang siya ng bangka. At dito naman, sabi niya wala naman siyang konsensya. Ay talaga po, mayroon po talaga kasi dalawa naman po. May marami po kasing ugali ng tao na naaangkop sa hayop. Mayroon kasi pong ugali ng tao na aangkop sa hayop. Katulad ng mayroong tao na ang ugali niya ay parang ugali ng manok, di ba? Mayroong di ba may mga manok kayong nakikita na pabaya sa sisiw. Ngayon, mayroon din yan sa tao. Pag mayroon naman ding tao na masyadong maalaga sa kanyang mga anak, at mayroon ding manok din ganun na maalaga din sa kanyang mga sisiw. Hindi siya papayag na madagit ng mga agila. Kaya hindi ko malaman kung yung nagtapon ng sanggol ay kanino asaang uri ng hayop na uukol yung kanyang pang-uugali. May pusod pa kasi yung sanggol na itinapon tapos nilagyan pa ng plastic yung ulo. Patay na nga, pinatay pa. Okay?
Ito naman, galing naman po sa 0921, ang dulo po'y 62. Ang sabi naman niya, ano ba yung bishop na yan? Imbis na kapwa pare ang ipagtatanggol niya, bakit ang sekretary pa? Ang bait pa naman ni Father, ni Father Rodel San Juan. Yan, galing po sa 0921, ang dulo po'y 62. Okay? Kilala siguro talagang baka dumadalo ito lagi ng misa dyan sa barito. Okay, ito naman, galing naman po sa 0939, ang dulo po'y 09. Ang sabi naman niya rito, unahin natin itong kanyang good AM po. Nagpasalamat po ako ng malaki sa Diyos dahil nakapagsalita. Huwag ka munang maglubat. Nakapagsalita na si Father Rodel para maisiwalat ang katotohanan, ang tunay na pangyayari sa aming parokya. Ang lahat ng pare na dioceses ng iba ay magising na sa katotohanan. Huwag na kayong magsunod-sunuran sa dati ninyong obispo na si Bishop Florentino Lavarias. Kapa, dapat magsalita din si Siena Silverio at Bishop Lavarias para malaman kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Malamang hindi magsasalita ang mga iyon dahil mga sinungaling sila. Ayun, medyo marami na pong comment na dumating po rito. Kaya medyo na po tayo, Kaya hayaan nyo po, gagawan po namin ng paraan na makuha namin ang kanilang panig. Ito naman, galing sa 0923, ang dulo naman 09. Sabi niya, dapat bumaba na si Father Rodel. Dapat sumunod siya sa batas ng simbahan. May isa kang kritiko dito, sir. Dami na nasira ng mga tao dito sa barito. Isip niya po, sarili niya lang niya. Mag 3 years na po kasi siya suspendido. Hindi nga po siya suspendido pa Kasi hindi yung kanyang... Suspendido ka ba, sir? Na 3 taon na? Sinuspendid din na ayon sa kanilang batas, pero patuloy kami nakikipag-communicate sa Santo Papa hanggang ngayon. Ang gusto pa nga nila, Tommy, hindi lang suspension Ang gusto po nila ay tanggalin po ako sa pagkapare. Sa lahat po ng mga nanonood, dahil po sa aking pagtatanggol sa simbahan ng Immaculada sa pagnanakaw, hindi lang po ako sinuspinde. Gusto po nila na nagkakaisa sila na tanggalin po ako sa pagpapari at inilalakad po nila yon sa Santo Papa. Biruin po ninyo ang isang pari nagtatanggol po sa katarungan ng nanakawang simbahan ay siya po ang tatanggalan pa ng pagpapari. Yan po ba sa mga nanonood po sa akin ngayon? Makatarungan po ba ang gagawin ng obispo at ng mga kaparian sa akin? Gayong itinatama ko lamang ang mali at isinisiwalat ko lamang ang buong katotohanan. Iyon. At ito naman, galing naman po sa 0915, ang dulo po'y 33. Very well said from Father Rodel. Very clear ang paliwanag niyo po. Okay. Marami naman po dito, marami pong kumakampi sa iyo rito, Father Rodel. At ito naman, galing sa 0918, ang dulo po'y 97. Good morning po sa inyong lahat. Pabati na lamang po sila Kenneth at Ate Maning. Malakas po ang ulan, pero nanonood po kami lagi sa inyo. Okay, salamat po. Sige, at mayroon po akong iba pang itatanong kay Reverend kay Reverend Rodel. Pero ito pa, batiin ko, nagpapabati. Good morning po. Gusto ko lang pong bumati sa Monte Hermoso family sa Castillejos, Zambales kami. Taga Castillejos. Nanonood po sila ngayon. At ito naman, galing sa 0923, ang dulo naman po 09. Dapat, kayong kanina to, ay kung iniisip mo, Father Rodel, ang mga tao, mga parishioners, sumunod po muna siya sa batas. Sumunod daw po kayo sa batas ng simbahan. Alam niya yan bilang pare. Sagutin mo, sir. Okay. Doon po sa panawagan po yun, ginagalang ko po yung pananaw mo kung nag-text po sa akin. Maraming salamat sa iyong comment sa akin. Pero hindi ko, yung katulad ng sinabi ko kanina, patuloy po ako maninindigan
sa hindi ko pagbaba sa Immaculada Concepcion hanggang hindi po natatapos ang usapin po ng korte. Kasi po nandun po sa korte, sa qualified theft, doon po natin malalaman at malalabas kung ano po ang katotohanang nakapaloob po doon. Kaya po, kung ako po ay tatanggalin sa Immaculada Concepcion, paano ko po maipapagtanggol ng naaayon po sa batas ang naaping simbahan? Tama o naman po. Kaya mamaya po, babalikan po namin yan ang mga pagtatalakay hinggil po dyan sa mga usapin na yan. Bago po ako magko-commercial, nagpapabati muna po si Chinito Blue. Kung ang sabi niya, pabati naman po sa aking Chinito Blue na mahal ko at kaibigan kong mga fixer. At ako po ay nanunood sa inyo. Maraming salamat. Babalik po kami kaagad pagkalipas po ng ilang patalastas. Okay, mga kaibigan, at sa huli sa nalalabi natin na 30 minuto, atin pa rin pong ipagpatuloy ang pagtatalakay. Bagamat nandito ngayon ang isa sa ating partner ng serbisyo publiko na si Ma'am Jeannie Iclarino, ay hindi po natin mabibigyan ng espasyo ngayon dahil nga sa ang ganda ng topic po ngayon. Nauukol po sa isang estado, kaya mayroon po kami pag-uusapan tungkol po sa pagdodokumento naman ng kanyang mga natutulungan. Siya po ang kaakibat ng programang Bigwas ng serbisyo publiko. Kaya yung mga humihingi po ng tulong ay kay Ma'am Jeannie Iclarino po, yung dating SWD, yung city worker, city social worker, worker ng Olongapo. Siya po, at ngayon nandito po yung nanay ng isa sa ating mga natulungan. Bagamat ay talagang binawi na, di ba? Binawi na, pero okay naman. Sabi nga nila, hindi natin dapat ipagdamdam dahil nga si Abraham ba yun, yung kinuri o sinubok ng ating Panginoong Diyos na nag-iisa niyang anak na si Isaac. Nung subukin siya ng Diyos na ay talagang matawag nating patayin yung kanyang kaisa-isang anak, ay siya po'y pumayag. Ibig sabihin, hindi naman kasi tayo ang nagmamay-ari sa ating sarili kung hindi ang Ama na nasa langit. Kaya tanggapin natin kung yan ay kinuha na. Dahil halangan naman ipagkait natin. May nakalaan po para sa kanya yon. Kaya ganun po mga kaibigan, mas lalo tayong masisiyahan dahil sila po'y kumbaga hindi na sila magpapagal pa dito sa ating mundo. Kaya ito naman galing naman po sa New Kabalan. Sana po sumunod po tayo sa regulation ng simbahan. Kung suspendido po, sumunod po. At saka mag-apila, sumunod po muna. Sabi nila. Ito naman, isa naman dito ay Go DM Bigwas. Pakibati na lamang po ng happy birthday. Pancho. Maghanda ka na, Pancho. Okay, dito naman. Galing naman sa 0921, ang dulo po 59. Ang daming pare na lumilihis sa turo ng simbahan. May anak na pare na nagnanakaw na pare ng lalaking pare ng mumulistyang pare, pero lahat ay kinakanlong ng bishop. Nasaan ba ang hustisya? Medyo masakit ito Bishop, mag-isip-isip ka. Mukhang ikaw pala ang taga-kanlong ng mga naliligaw na landas. Mukhang naiiba ata, ano? Okay, ulitin ko lang, galing sa 0921, ang dulo po'y 59. Ang dami raw pare na lumilihis sa turo ng simbahan. May anak na pare, may anak ang ilang mga pare. Mayroon ding paring nagnanakaw. May pare ding nang lalalaki. May pare ding namumulistya. At may pare din na lahat ng ginagawang pagkakasala. Pero ang lahat na ito ay kinakanlong ng bishop. Hindi ko naman din sinasabi na pati yung bishop ng lalaki din. Di ba? Bishop, ikaw na lang po ang tatanungin namin. Wala po akong tinutukoy kung sino po yung bishop na yon. Pero sana malinis naman ninyo ang hanay ninyo. Kasi karamihan po sa may problema
nasahanay ng mga bishop. Ano? Ay mukhang hindi po natin malalim po ito at nagpasalamat po ako na pumunta rito ay si Reverend Rodel San Juan para malaman natin ang katotohanan. Dahil madalang lang po tayo makakatagpo ng ganito na talagang nagsasabi na siya at isiwalat niya ang lahat ng katiwalian. Okay, ito naman. Galing naman sa 0949-963. Nagpasalamat po ako sa kapitan ng Santa Rita. Bakit? Kay Happy Calixtro. Dahil sa kanilang magandang ginagawa, malinis at lagi silang handa sa kalamidad. Ay, okay, mabuhay kayo dyan. Okay, dito naman. Babasahin ko muna ha. Tungkol sa ospital, mamaya na lang ito ha. Kasi nandito tayo sa paksain na ito. Galing naman sa 0929 and 51. Tama po, Father Rodel, huwag niyo pong iwan ang Immaculada at ang mga parishioners niya. Kailangan nila kayo para sa laban nila, laban kay Siena. Yon. Ito naman ha. Basahin muna natin to dahil medyo napakarami. Talagang dami ng text para ka dito kay Reverend Rodel San Juan. Sabi niya rito, dapat sumunod muna kung may puso talaga si Father Rodel. May batas na dapat sundin. Father Rodel, isa sa mga pari na di sumusunod sa bishop. Yun nga ang sinasabi dito. Yung unang nag-text naman, may bishop naman na hindi rin sumusunod. No? Doon sa, kumbaga, kumukonsente daw, doon sa mga paring gumagawa ng pagkakamali. Ang tanong din dito kasi, kung nagkasala naman itong si Siena, bakit naman din kasi kinukonsente ng obispo? Dapat, di ba? Dapat mayroon din ginagawang hakbang ang obispo para hindi halatado na may kinikilingan siya. Okay, ito naman ay galing naman po sa 0946, ang dulo po 77. Bigwas, ang ganda po ng programa mo at magandang umaga. Pakibati na lamang po ang Racho family sa Zamboanga del Norte po. Ayun, good morning dyan sa mga taga Zamboanga sa pamamagitan ni nanonood po sa pamamagitan po ng Ustream. Okay, ito naman, galing naman sa 0918, ang dulo po ay 64. Good day, Mr. Bigwas. Sa aking pag-aanalisa, ang sekretary, ang punot dulo, ang sa kaguluhan ng simbahan dyan sa Barito. Tama po kaya? Tama talaga. Oo, kasi ang sekretary daw talaga ang punot dulo sa kaguluhan na nangyayari dyan sa Barito. Ito naman, 0918, ang dulo po ay 80. Hello po, ako po si Joyce Hakunzon. Ay bumabati po sa taga Nagbakulaw, Frida at Isabela. Ayun. Okay, dito naman, nanonood po sila ngayon. Dito naman sa 0943, ang dulo po ay 52. Laban, Father Rodel, nasa likod mo kami. Ayun, nandito na ha. May mga text na rin po rito. 0907 naman, ang dulo po ay 200. God AM po, magaling na pare. O Father Rodel po yan. Father Rodel, kaya niyo po yan. Pabati na lamang din po sa grupo ng KGR. Ano tong KGR? Anniversary po nila bukas. Okay, happy anniversary sa KGR. Ito naman, para naman po kay, galing naman po sa 0939, ang dulo po ay 09. Sabi niya, isang bowl ng okay, good AM, nagpasalamat po ako ng malaki kay Father Rodel. Yon, tapos sabi niya, dapat magsalita na itong si Siena. At okay, pati Monsignor din daw may anak. Sino yung Monsignor? Ano bang pagkakaiba ng Monsignor at saka Bishop? Mas mataas ang Monsignor? Mas mababa yung Monsignor sa Bishop.
Ibig sabihin, mas mataas naman yun sa'yo, Father, yung yung Monsignor. Mas mataas ang ranggo nun. Gusto ko po ipaliwanag po. Pwede Sige ba? po, sige po. Opo. Papaliwanag ko lang po ito sa mga nanonood. Kasi po, sa simbahang katoliko, tatlo po ang antas ng hierarchy ng simbahan. Ang obispo po, ang una, sumunod po ay ang mga pari, at may tinatawag po kami na mga diakono. Yung pong Monsignor po, yun po ay mga honorary title na hindi po ito katulad ng isang obispo. Pwede ka pang maging Monsignor dahil sa mayroon kang nagawang performance, so maaaring ito isang pangkonsuelo sa iyo o ano ba na nagawa mong kabutihan, ay ginagawad po ito ng obispo. Pero hindi po ito sa hanay sa hierarchy ng simbahan. Hindi sila pari. Pari po sila. Pari din. Oo, pero po tinatawag silang Monsignor dahil po sa pagbibigay sila ng honorary title. Oo. Kaya kasi hindi ko po pasensya po kayo, hindi ko po naintindihan kasi yung Monsignor. Kaya, kahit po ako'y nagiging brown, nagiging brown po ako, nasutana dati. Okay, ito pati Monsignor din, daw po may anak, ano ba yan? At ito naman po, para kay Kapitan Baloy ng Barito, huwag na rin kasi siyang makisawsaw sa simbahan. May tama po yan. Hindi po dapat po talagang makikisawsaw. Kasi ibang estado po yan. Atin nga pong kapanayamin itong presidente. Bakit? Ano bang problema kay Kapitan Baloy? 2 taon na po kaming hinati ng aming obispo. Yung totoong pong Immaculate Conception sa highway, at binuo niya po yung isang kapilya ng Columban College ng Sacred Heart Chapel. Yun po ang ginawa niyang Immaculate Conception Barrio Barreto. So magandang salita. May totoo. At saka ho yung ginawa ni obispo. May fake. Meron po bang ganong klaseng obispo na hinahati ang kanyang paris Kaya nga po, paghahati po nung parokya, kinasabwat o madalas niyang kausapin si Kapitan Baloy para siya ay suportahan. Sa madaling salita po, sa 2 taon naming paglilingkod sa aming parokya, nakita po namin kung gaano niya parang pinabayaan kami, mas sinuportahan niya yung kabila. Nagkaroon po na faction Ito po isang example. Isang Disyembre na dumating sa amin, meron po tayong tinatawag na 9 consecutive Novena Mass na yung ating simbang gabi. Ito po ang ginawa ng kapitan. Pumayag po siya na yung mga kaparian ay magmisa doon sa drip food. Drip food na ng Barreto na kinakanlungan ng mga, hindi naman po ako mambababang klase ng mga babae, doon nakatambay, mga bidyokehan na nandoon po yung mga lasing. Doon po nila ginaganap yung simbang gabi para lang po mahati yung mga nagsisimba kay Father Rodel at sa amin. Ganun po ba ang isang barangay captain na pumayag siya na yung isang lugar na alam niyang hindi karapat dapat pagdausan ng misa, doon niya ginaganap at pinayagan niya po yan. At may mga pagkakataon po na mas pinapaboran niya, lalo na ho sa mga prosesyon, yung kabila kesa po sa amin. Yun po ang kinakatampo namin sa kanya. Ito po, huling-huling ginawa ng kapitan. Nung July 13, nag-announce siya sa kanyang mga purok leader na magsama ng mga tao para suportahan itong mga kaparian na to. Pero ho yun, ay binigyan ako ng sulat ni Father Presto para isang dialogo po. Ako po bilang presidente at saka mga kaparian tungkol po kay Padre Rodel. Sabi ko naman sa kanya ng personal ng July 14 na, paano natin pag-uusapan po si Padre dahil nga day off niya, wala po siya sa parokya. Kaya hindi po namin dapat ituloy ang pag-uusap. Meron po bang isang dialogo na dumating sa amin, isang bus, isang big Columban College bus na bagong-bago, punong-puno po ng kaparian. Yun po ba isang dialogo? At suportado po, ito po mabigat, suportado po ng kapitan. At marami po siyang kasama doon at nabidyohan siya. Sinabi ko po sa kanya, diretsahan, bakit ka nandito? Ito ay usapin ng simbahan, bakit nandito ang barangay? Di pa po ba? Parang binabiolate niya yung batas ng simbahan at batas ng gobyerno ng ating Yan po ang mga hinaing namin sa kanya.
At sumulat nga po ako nung nakarang taon sa DILG at nagreklamo ako sa mga ginagawa niya. At sumagot naman po si Madam Amada. Sinulatan na nga siya. At dapat ito nga, talaga. Nagbigay siya ng paliwanag. Siyempre po, ang mga paliwanag niya puro pagtatanggol sa mga ginagawa kasi niya. dapat po talaga hindi makikialam yun lang po. ang gobyerno dyan. Gobyerno Kasi po. may internal problem yan. Ibang estado po yan eh. Kaya nga po, nagtataka kami, nandiyan dyan ng barangay, isang bus yung mga kaparian, hindi po dialogue ang gusto nila, gulo. Okay. Kami lang po ay nagtanggol at hindi namin sila pinapasok. Kung yun ay isang kabastusan, sige po, inaamin namin ng bastos kami ng mga pare. Pero sila, gusto mag-take over doon sa simbahan. Ano ba yan? Kaya Kudita? nga po, naghingi kami ng tulong sa Bigwas na kung gusto yung ma-cover yun at makita. Yan nyo po. Dumating naman po yung inyong... So subaybayan po namin lagi ang mga kaganapan po ninyo dyan at gagawa. Minsan Kapitan Baloy, alam ko namang nanonood po kayo lagi, ay makukuha din po namin ang panig nyo. Kasi sa akin pong kaalaman, bago po ako napunta rito, matagal din po ako sa DILG. At saka alam po natin ang estado. Ibang estado natin, ibang estado ng relihiyon. Okay, dito naman ay pakikumusta po kay Father Robel, si Ronaldo Tamayo ng kanyang kinakanlong. Sino yung okay. Ito naman, galing naman po, sabi niya dito, okay, Labandilo, okay, ng Santa Rita, Bigwas, okay, dito naman siya. Okay, babasahin po natin tong iba ninyong mga text message dito ha. Magandang umaga Bigwas, tama po yung ginagawa ni Father. Bulok na ang government natin, pati pa naman ang hanay ng simbahan, ganon na rin. Imahin ng Diyos na nasasabi, tapos ganyan pala ang gawain. Matakot kayo sa God dahil sinisingil na tayo ng kalikasan. Okay, salamat naman. Galing po yun sa 0919, ang dulo po 28. Dito naman, 0923, ang dulo po 49. Tanong lang po, bakit hindi po sinasagot ang mga sulat ng Roma? At ipakita mo sa mga taga-Barito yung sulat ng Vatican. Yung ngayon, harap mo sa TV. Daniel, si Daniel daw siya. Okay, mamaya mayroon po siyang ipapakita po mamaya. At ito naman, galing naman sa 0923, ang dulo po 09. Sabi niya rito, ang barangay po nasa tama lang po. Walang problema. Sana pong sumunod si Father Rodel, yung puno at dulo. Hindi po. Ang gawain po ng barangay po, kung kayo po'y opisyal ng barangay, kung sino man po itong sumagot ngayon, pareho po tayong nakakaintindi sa batas. Ewan ko lang kung sino sa atin ang nakakalamang sa kaalaman ng batas, dapat mamamagitan. Huwag pong makisawsaw dahil ibang estado po ang relihiyon. Lagi po naming pinaalaala yan. Marami pong hindi nakakaintindi niyan. Okay, ito naman. Galing naman po sa galing sa 0918, ang dulo po 55. Good morning Bigwas. Humihingi po kami ng tulong. Biktima po kami ng illegal recruiter sa Subic. Sa Susan Francisco po ang nangunguha ng aplikante. Tulungan niyo po. Pumunta po kayo rito sa akin para magkakausap po tayo kaagad. At magawa natin ng aksyon yan. Ito naman galing sa 0910. Ang dulo po 34. Bigwas, simula po nung humawak ng simbahan ang Immaculada, si Father Rodel, gumanda po ang simbahan namin. Okay, nagkakapalitan na ito, no? Bagamat na sa nabilang ko rito mga 4 ang kritiko ni Father Rodel. Okay, dito naman 0939, ang dulo po 95. Sir Tommy Bigwas, matagal ko na pong hinihintay na magkaroon ng solusyon. Yung hinihintay kong sa SSS po. Pumunta na lang po kayo rito. Mag-usap po tayo para mabigyan ko po kayo ng referral. At ito naman, galing naman po sa 0918, ang dulo po 05. Good morning po Bigwas, pabati naman po si Angel, maganda, at ang kapatid ko pong si Darwin. Okay, dito naman sa makipagnayan. Ito naman, galing naman po sa 0918, ang dulo po 84. Huwag na po silang makipag-ugnayan sa simbahan. Kung puro sila ganito,
Ganyan ang pinagugulo lang nila. Ang ibig pong nito, ito pong pati mga batang Pinoy na naglalaro para sa mga taga-Olonga po. Bumabasi po. God bless po. Huwag na lang daw. Bakit anong problema dyan? Hindi ko po naaarok. Okay, ito naman. Pabati po sa lahat ng mga kaibigan ko. Ingat na lang po sa inyo lahat, pati mga bisita ninyo. Okay, ito naman. Meron na naman ditong akala ng imbitado ng SSS. Okay. Hindi po natuloy po na naimbitahan namin ang SSS dahil malaki pong istorya ito ngayon. Ito pong tungkol po sa pangyayari sa simbahan po. Okay, ito naman. Galing naman sa 0922, ang dulo po ay 90. Ay, kagigising lang daw niya. Pwede po ba yan balikin? Ibalikan? Sabi niya, Bigwas, pwede po pakisabi po uli yung mga issue ninyo kasi kagigising ko lang. Hello. Ito. Isang oras na higit to. Okay. Panoorin mo na lang sa YouTube. Okay. Sabi niya, 0921 naman, ang dulo po ay 85. Sabi niya, nakakawalan na ng gana ang ibang pari. Nakasama sa last Tuesday. Pangalagaan natin ang ating simbahan. Huwag po lapastanganin ang bahay ng Panginoon. Sabi niya. Okay. Ito naman, galing naman po sa 0999. Ang dulo 67. Magandang umaga po. May tanong lang po ako kay Father Rodel. Tama po ba ang sabi ni Mr. Tommy na ang parokya ay hindi dapat makialam kung paano palakarin ng kura paroko ang may hawak nito? Niyo po kasi sinagot yun. Paano pagsabi niya? Tama po ba yung sabi ni Mr. Tommy na ang parokya ay hindi dapat dapat pakialaman kung paano palakarin? Ay yung hindi po, yung obispo, yung kanyang yung mechanic sa loob ng simbahan diyan sa lugar na yan, hindi dapat pakialaman ng obispo kasi ang pari under ng obispo. Ang pagmamanage ng obispo tungkol sa mga pamamalakad ng kanyang advice niya ang mga kaparian. Ang alam ko ganun pero yung pagmimekanik kung paano pagandahin lahat-lahat, hindi na. Diskarte na ng pari yung kung paano niya pagandahin doon sa loob ng kanyang simbahan. Okay. At hawak ninyo, may karapatan po ba kayo na magdemanda? Ang pangalawa niyang tanong, may karapatan po ba kayong magdemanda? Saan po manggagaling ang authority ninyo? Okay, sagutin ninyo po. Ang parokya po nagdemanda kay Silviderio ng Parochial Parish Pastoral Council po ang nagdemanda. Ang nagdemanda PPC, pero sa lang po ni Father Rodel. Sa representative lang po si Father Rodel doon sa demanda, pero kami po ang PPC po nagdemanda. Ang Immaculate Conception po versus siya na Silviderio. Okay. Good AM po, ganda po ng inyong programa. Kay Father Rodel naman, ipagpatuloy nyo po ang ipinaglalaban ninyo sa ibang pari, pati na sana ibang pari. Pinag-iisipan na sana ninyo rin ang pinaggagawa ninyo dahil ito'y nakakasira sa lahat. Ang pagsunod ninyo sa Immaculada ay dapat dumaan kayo sa formal. Pagsugod, hindi pagsunod. Ang pagsugod ninyo sa Immaculada ay dapat dumaan kayo sa formal. Tingnan muna ninyo kung saan nagsimula ang gulo. Tama nga naman din ang kanyang opinion. Okay, dito naman. Naku, na tayo rito. Grabe na ang ating yung iba hindi ko na basahin yung kasi wala na po tayong oras. Ito naman. Okay, ito naman nauukol po sa ating pinapaksa po. Okay, ito naman ay pakiayos po sana ito kasi nakakahiya po ang simbahang Katoliko sa parokya ng Barito. Mahiya ka from Rodel, sabi niya. Okay, ito naman. Good morning, Bigwas. Okay, saglit lang po Ito naman.
dapat ay Kapitan Baloy ay maging ehemplo sa barangay Barito dahil siya nagpapatakbo ng Barito. Hindi siya dapat hindi siya dapat makihalubilo sa away ng simbahan. Ayusin na lang niya ang papel niya. Tama nga naman po. Okay, babasa ko po muna kay Reverend Rodel ang kanyang yung sinasabing mensahe na nanggaga para sa Roma. Sige, Reverend. Nais ko po na ipagbigay alam sa inyo tungkol po sa komunikasyon namin sa Roma. Ito po ay hindi isang uri ng hearsay lamang, kundi kami po at ng PPC, at lalo na po ang inyong abang lingkod, si Father Rodel, ay patuloy po nakikipanayam, nakikipag-ugnayan sa Congregation for the Clergy sa Santo Papa Pope Francis para po sa kaayusan po ng simbahan po dito sa Immaculada Concepcion. Wala pong hangad ang Immaculada Concepcion kundi ang kaayusan at kapayapaan ng mga simbahang Katoliko. Ngunit sa pangyayaring ito po ay hindi ko po saklaw ang mga pangyayari pero minabuti ko po manindigan lamang sa katotohanan dahil ang simbahan ay dapat maging makatotohanan dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran ay ang daan ng katotohanan. At sa tungkol po sa mga sulat ng Santo Papa ay nasa akin po mga kamay ang sulat ng Roma, ng Vatican, pero meron po rito mga paglabag din sa pamunuan po ngayon ng administrador ni Father Presto. Ito po ay dated ng September 5, 2014 at tumanggap ako mula sa Vatican na Father Presto, malinaw na sinasabi ko sa iyo at meron kang kopya nito. No, tayo lang po ang nagkakaalaman nito dahil ito ay napaka-confidential. Pero kung kinakailangan ipakita, ay dapat ipakita. Pero meron kang kopya nito at meron tayo mga copy ng sinasabi nating dokumento. Bakit ang ipinakikita mo lang ay yung negatibo? Bakit hindi mo pinakikita yung utos ng Vatican na ikaw mismo ay hindi sumunod? Na sinasabi rito ng aking pong suspension ay merong kang karapatan. Binibigyan ka ng karapatan ng Santo Papa bilang administrador ng Diocese ng Iba na pwede mo na akong ilip ang suspension ko. Pero ano ang ginawa mo? Habang ako ay ini-encourage ng Santo Papa na lumapit sa iyo at lumapit naman ako para hingin sa iyo na ilip na ang suspension ko. Pero anong ginawa mo sa ating pagpupulong? Sino ang advisor mo? Lumapit ka pa kay Bishop Labarias. Siyempre, ang sasabihin sa iyo, huwag mong ililip ang suspension ko. Bakit mo kinakailangan doon ka pumanig? Ikaw ang hindi sumunod sa Santo Papa. At ito ay nakasulat dito, dated September 5, 2014. Father Presto, bakit hindi mo yan binasa sa Barreto nung sumugod kayo sa Immaculada Concepcion na may lifting na ang suspension ko? Bakit ang binabasa mo ay yung binabakante ko na ibabakante ko na ang simbahan? Nasulat din ng galing sa Roma na ngayon ay sinusuri ko pa lamang na itong sulat na ito. Kung ito man ay totoo, patuloy kaming makikipanayam sa Vatican. Pero nakakalito po ang sulat sapagkat yung dalawang sulat na ito ay magkasalungat. Ito po ay napakaamo at napakabait ng pananalita na kung saan ang inyong abang lingkod ay binibigyan ng encouragement. Bibigyan ko po kayo ng dulo. You are encouraged to seek a resolution directly with your lawful superior that would allow sanction to be lifted and your eventual return to the exercise of the sacred ministry. Ako ba ay nilip mo? Binigyan ka ng kapangyarihan ng Roma. Hindi na natin kailangan ng canon law. Meron na tayong utos sa iyong konsiderasyon. Nasa iyong mercy and compassion. Ano bang sabi ng Santo Papa na sa Pilipinas ng kanyang pahayag? Tayo rin ay dibinisita ni Pope Francis. Ano ang kanyang motto? Mercy and compassion. Nasaan ang mercy and compassion dito sa sulat na ito? Sa halip, ang binibigyan mo ng pasin ay ng negatibong sulat na ito na kung saan ay pinakakalat mo na ibakante ko na ang simbahan ng Immaculada. Pero patuloy ko pa rin na makikipanayam sa Santo Papa regarding sa mga nangyaring ito. At ibigay nyo ang inyong panig, ibibigay ko rin po ang panig para matimbang natin ang katotohanan. Okay, mga kaibigan, na umiinit talaga ang isyo bagamat kinapos na kami sa loob ng 1 oras kalahati. Talagang kinapos. Napakaganda ng talakayan. At yung mga text ninyo, alam ko napakarami, hindi na po talaga mababasa. Kaya, ito,
oras na po para kami po'y magpapaalam. Magpapaalam muna, ang una muna magpapaalam, itong aking bisitang dalawa na si Reverend Rodel San Juan at si President Robert. Sir, kayo. Patuloy po kaming lumalaban at sumusuporta sa aming Kura Paroko ng Immaculada Concepcion dahil nakita po namin at nakita ko personal ang katotohanan, ang pang-aapi, ang sa amin sa Immaculada Concepcion ay hanggang ngayon po ay hindi tumitigil. Sana rin po ay ipanalangin din nyo si Father Rodel at ang Immaculada Concepcion na magkaroon na po ng kapayapaan at kaayusan. Okay. Reverends, atin na, oras na po natin magpaalam. Marami po salamat sa unang-una po sa istasyong ito ng TV22 ng Bigwas. Maraming salamat, Tommy, sa pagbibigay mo sa amin ng panahon upang maisiwalat ang katotohanan. At sa lahat po ng nanonood, ako po, ang masasabi ko lamang po, mahal ko po ang simbahang Katoliko at malaki po ang aking respeto sa hierarchy ng simbahan. Hindi po ako nakikipag-away, hindi po ako nakikipagkagalit. Ang akin lamang po ay ang prinsipyo ng hustisya, ang prinsipyo ng katotohanan na amin pong sinimpa ang mga pare. Okay, mga kaibigan. At ito naman, galing sa Sir, bago ako po magpapaalam, may basahin ko muna itong 0908, ang dulo po'y 77. Salamat po sa inyo at nagkaroon ng pagkakataon ang aming mahal na Kura Paroko na si Rodel na ipaalam sa madla ang mga tunay na pangyayari sa Immaculada Concepcion. Maraming salamat po sa inyong pagtiwala at yung iba pong hindi pa namin nababasa, humingi po kami ng paumanhin dahil dumating na po ang eksaktong oras ng aking pansamantalang pamamaalam. Ako po si Tommy Abili, ang inyong sumbungan at sandigan. Ako ang inyong Bigwas! May na-interview nga dito ang ating Sir Tommy Abile tungkol dito kay Father Rodel. Diba? Tungkol sa nangyari dun sa Immaculate Conception, sa nangyayari sa kanya na pinagkakaisahan siya doon. Na ito, makikita natin ngayon. May mga bagay kasi na dapat din nalinawin sa mga kinauukulan, sa mga tunay na mga pangyayari, doon sa mga dokumento pa rin na hindi ko pa rin na ipapaliwanag. Kasi para sa akin, Tommy, yung dumating sa aking mga dokumento mula sa Vatican ay nagbibigay sa akin ng malaking palaisipan. Kasi mayroong dalawang sulat sa akin, ang tinatawag na Congregation for the Clergy o nanggaling ito sa Vatican, na kung saan ay nagtataka ako sa ganitong naging sulat. Para ba itong magkasalungat? Sa unang sulat kasi, Tommy, kung mababasa nyo sa dokumento na ipinadala sa akin ng Vatican, ng September 5, ay pinadala sa akin ng 2014, na kung saan nakalagay doon, binibigyan ako ng encouragement ng Santo Papa na malip na ang aking suspension. At ang ginawa ko, nung pumunta ako kay Father Presto, na siyang administrator, na kung saan ang sulat na yun ay hinihimok ako na pumunta ako sa administrator para sa ganoon ay malip ng aking suspension. Meron kami kasulatan ni Father Presto, kaya nga lang, ang naging problema, hindi inilip ni Father Presto aking suspension. Sa halip, pupunta pa sa kay Bishop Navarias. At dito ako Tommy, dumating ang isang sulat uli na kung saan naman ay may utos na kung saan ay kailangan ko ng lisanin ang parokya at pinababakit ko agad ako dito sa parokya ng Immaculada para bagang hindi siya magkatugma sa dalawang sulat na ito na kung saan ay may sumingit na sulat. Kaya gusto ko na liwanagin, ayusin at bigyan ng paliwanagan ang mga komunikasyong ito dahil sa ang Vatican, Tommy, hindi basta nag-i-issue ka ng sulat pagkatapos bigla mong babaguhin. Kaya nga
yung encouragement sa akin ng Roma, kung ito po ay sinunod ni Father Presto, ay sana po ay wala na pong gusto o wala na pong ganitong malaking usapin sa simbahan ng Katoliko. Kaya nga po, ano po ba, iisip rin kami kung ano ba ang nasa likod ng mga pangyayari ito. Hindi namin maunawaan. Kaya sa pamamagitan ng programang ito, nais ko po na linawin sa mga nanonood, mga na kung saan ay kung nang pinanggalingan ng sulat na ito. Kaya kayo na po ang bahala na humusga sa ganito mga pangyayari dahil po ito ay para po kasing meron pang pinagtatakpan. Bakit hindi maliklip ang suspension ko? Ano po ba talaga ang tunay na dahilan? Dalawa na po ang ating nagkaroon ng problema ng relihiyon ngayon. Ang tanong lang dyan is, bakit nagsisilabas